Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang inaugural ceremony ng Special Bagong Pilipinas Servicio Fair o SBPSF sa San Jose Town Plaza sa Occidental Mindoro kung saan ay nakiisa rin ang Department of Health o DOH. Sa nasabing kaganapan ay namahagi ang DOH ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan tulad ng mga medikal na konsultasyon, pagbibigay ng mga gamot, pantulong na kagamitan, mga pangunahing serbisyo sa laboratorio, pagbabakuna, mga hygiene kits, breastfeeding kits at pregnant kits. Ang kaganapan ay nagpakita ng dedikasyon ng departamento tungo sa pantay na pag-akses sa pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng mga Pilipino, partikular na ang mga nasa mga lugar na kulang sa serbisyong pangkalusugan. Sa ibang kaganapan naman para sa mga mahihilig magbasa ay inilunsad na ng Philippine Book Festival ang mga obra maestrang libro na likhang Pinoy. Atin niyang alamin kay Danisa Lopez. Tampok ang mga likhang Pinoy sa Philippine Book Festival 2024 na nagpapakita ng pagmamahal sa iba't ibang obra maestrang libro na likha ng mga natatanging may akda na Pilipino. Sa imbita ng National Book Development Board Philippines ay hinikayat nito ang mga bookworm na tuklasin ang ganda ng mga nilalaman sa libro na likhang Pilipino. Ang mga libro sa exhibit ay nagmula sa iba't ibang publishing company, universidad at independent publishers sa Pilipinas. Itinampok din ng mga pambata at makasaysayang libro na siyang magbibigay aral at kaalaman sa bawat magbabasa. Ito'y nagumpisang magbukas sa publiko kahapon ika-25 ng Abril kung saan bukas ito hanggang ika-28 nitong buwan sa World Trade Center, Pasay City, Manila. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, pinaiimbestigahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang posibleng paglabag ng mga generation company kaugnay ng malawakang power outages sa Luzon at Visayas. Ayon sa ERC, may lalabas na sa unang linggo ng Mayo ang datos upang matukoy kung mayroong naging pagpalya ang mga generation company sa force outages. Pagtitiyak pa ng ERC, binabantayan ng ahensya ang presyo ng wholesale energy spot market dahil sa patuloy na pagnipis ng reserba ng kuryente. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOJ nagbabalang mananagot ang sinumang opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa ICC. Kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan, patuloy na tinutugunan ng mga ahensya ng gobyerno. NDA nagpaalala ukol sa kalusugan ng baka ngayong tag-init. Reach Out Operation ng Quezon City matagumpay na naisalin ang pangangalaga sa mga individual sa lansangan sa kustodiya ng DSWD. CIDG at BI inaresto ang 2 dayuhang Koreano bunsod ng economic crimes. Presyo ng sibuyas balak ipanatili sa pamamagitan ng libreng cold storage para sa mga producer. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa patuloy na pagsasagawa ng bayanihan sa barangay na proyekto ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, umarangkada naman ito sa barangay Tumana sa Marikina nitong Huwebes, ika-25 ng Abril. Nagtulong-tulong ang Flood Control and Sewerage Management Office, Health, Public Safety and Environmental Protection Office, Sidewalk Clearing Operations Group at Traffic Engineering Center para sa drainage declogging, sidewalk clearing operations, yellow box painting, paglalagay ng traffic signages, MMDA One-Stop Shop Query Service at iba pa.
Bukod dito ay nagkaroon din ng mga sesyon ng oryentasyon para sa mga residente patungkol sa anti-smoking, anti-littering, solid waste management, disaster preparedness at trash to cash back programs ng ahensya. Sa iba pang balita, nagbabala ang Department of Justice o DOJ na mananagot ang sinumang opisyal na magtatangkang tumulong sa International Criminal Court o ICC. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Matatandaang nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito isusuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito ay kaugnay ng umano'y paglabag sa karapatang pantao ng nakaraang administrasyon dahil sa kampanya nito laban sa ipinagbabawal na droga. Paliwanag ni Marcos, matagal nang tumiwalag ang Pilipinas sa ICC, kaya naman wala ng jurisdiction ito sa bansa. Kaya naman nagbabala ang Department of Justice na pananagutin ang sinumang opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa ICC. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Lavano IV, maaari silang kasuhan sa paglabag sa probisyon ng RA 6713 o Conduct of Public Officers, Gross Neglect Duty or Disobedience to Authorities. Ang pahayag na ito ay matapos sabihin ni Senator Antonio Trillanes na ang mga ICC investigators ay nakikipag-ugnayan na sa mga aktibo at dating opisyal ng PNP. Di pa naman ito kinumpirma ng DOJ dahil hindi pa umano ito nakakatanggap ng kaukulang impormasyon. Paggigit pa ng DOJ, marami na umanong malalakas na kaso ang naisampa sa mga opisyal na sangkot sa extrajudicial killings na malinaw na refleksyon na gumagana ang justice system sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pag-uutos ni Makati City Mayor Abby Binay ay muling isinagawa ng Makati Health Department ang aktibidad ng paglilinis kontra dengue sa lungsod. Kasama ang Department of Environmental Services, Department of Engineering and Public Works, Veterinary Services Office at Public Safety Department ay sinagawa nito ang paglilinis sa Barangay La Paz at Barangay Singkamas. Bilang parte ng aktibidad ay pinamahagi rin ang mga mabisang halaman na makakapagpataboy ng mga lamok upang hindi lumaganap ang dengue sa lungsod. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOJ nagbabalang mananagot ang sinumang opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa ICC. Kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan, patuloy na tinutugunan ng mga ahensya ng gobyerno. NDA nagpaalala ukol sa kalusugan ng baka ngayong tag-init. Reach Out Operation ng Quezon City, matagumpay na naisalin ang pangangalaga sa mga individual sa lansangan sa kustodiya ng DSWD. CIDG at BI, inaresto ang 2 dayuhang Koreano bunsod ng economic crimes. Presyo ng sibuyas balak ipanatili sa pamamagitan ng libreng cold storage para sa mga producer. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ngayong panahon ng tag-init, nagpaalala ang National Dairy Authority o NDA ukol sa epekto nito sa mga bakang pinagkukunan ng gatas. Anila mahihirapan ang mga baka na makapagbigay ng sapat na gatas ngayong mainit ang panahon dahil sa enerhiyang kanilang kinakailangan upang mapanatili ang temperatura ng katawan na kailangan para makagawa ng gatas. Mungkahi naman ng ahensya, ang Slick Gene na uri ng baka ay may kakayahang kontrolin ang temperatura sa kanilang katawan kung saan maaari rin itong gamiting paraan ng mga dairy farm upang mas maging abot kaya ang produksyon ng gatas.
Sa kabilang banda, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas palakasin ang kampanya ng pamahalaan sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children. Para sa bukod pang impormasyon, narito si Francis Riudique. Ayon sa Department of Justice, nananatiling talamak ang mga kaso ng child abuse at exploitation sa Pilipinas. Ayon sa datos ng National Center for Missing and Exploited Children, nakatanggap ito ng tinatayang 2.7 milyon na kaso ng inabuso at sinamantala ng mga kabataan sa Pilipinas sa loob lamang ng isang taon noong 2023. Kaya naman direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas palakasin ang pagtugon sa mga insidenteng ito. Partikular niya itong iniutos sa Department of Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police. Aniya, mas paigtingin ang pagmonitor at panguhuli ng mga mastermind sa likod ng krimeng ito. Ayon naman sa Philippine National Police, naghahanda na ito upang matukoy ang mga AI-generated na materyales na ginagamit sa pananamantala sa mga kabataan. Kasalukuyan na umanong nagsasanay ang mga kapulisan upang magamit ang isang plataporma na tutugon dito. Pagtitiyak pa ng PNP, makikipag-ugnayan ito sa mga pribadong sektor, non-government organizations at social media platforms upang masugpo ang krimeng ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Karagdagang balita, kamakailan sa National Headquarters Port Area sa Manila ay kinilala ng Coast Guard Public Affairs Service o CGPAS ang Coast Guard Chance at media partners na gumanap ng makabuluhang papel sa pagsulong ng Information Operations ng Philippine Coast Guard o PCG. Sa nasabing seremonya ng paggawad ay kinilala nito ang mga opisyal at tauhan ng PCG, mga miyembro ng PCG Auxiliary, gayon din ang mga media production team sa likod ng mga programa sa telebisyon at radyo. Matatandaang noong nakaraang taon, pinalitan ng pangalan ng Coast Guard Public Affairs Office sa Coast Guard Public Affairs Service. Ito ay upang suportahan ang pagpapalawak ng mga tungkulin nito sa pamahalaan ng pampublikong impormasyon at pagbuo ng mas matibay na ugnayan sa mga stakeholder sa iba't ibang sektor. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOJ nagbabalang mananagot ang sinumang opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa ICC. Kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan patuloy na tinutugunan ng mga ahensya ng gobyerno. NDA nagpaalala ukol sa kalusugan ng baka ngayong tag-init. Reach Out Operation ng Quezon City matagumpay na naisalin ang pangangalaga sa mga individual sa lansangan sa kustodiya ng DSWD. CIDG at BI inaresto ang 2 dayuhang Koreano bunsod ng economic crimes. Presyo ng sibuyas balak ipanatili sa pamamagitan ng libreng cold storage para sa mga producer. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.